Magandang araw po. Alam niyo ba na may sekretong pamamaraan sa panalangin upang mapakinggan tayo ng Diyos? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Mga uri ng panalangin at kung paano ito gamitin. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano at ito ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Biblia at ang mga turo ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng maraming halimbawa at uri ng panalangin na maaring gamitin upang mapalapit sa Diyos. Narito ang ilang mga pangunahing uri ng panalangin at kung paano gamitin ang mga ito upang mas epektibong marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. 1. Panalangin ng papuris. Ang panalangin ng papuri ay ang pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos para sa kung sino siya at sa lahat ng kanyang nagawa. Ito ay isang uri ng panalangin na tumutulong sa atin na mag-focus sa kabanalan at kadakilaan ng Diyos kaysa sa ating sariling mga pangangailangan. Paano gamitin? Gamitin ang panalangin ng papuri upang simulan ang iyong araw. Pasalamatan ng Diyos sa kanyang mga biyaya at kilalanin ang kanyang kadakilaan. Maari ring gamitin ito kapag nararamdaman mo ang kabigatan ng buhay. Ang pagtuon sa kabutihan at kabanalan ng Diyos ay makakatulong na magbigay ng kapayapaan. Panalangin ng pagtitika of repentance. Ang panalangin ng pagtitika ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at paghiling ng kapatawaran mula sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba at pagkilala na tayo ay nagkasala laban sa Kanya. Paano gamitin? Maglaan ng oras araw-araw upang suriin ang iyong puso at buhay. Humingi ng tawad sa Diyos sa mga bagay na alam mong hindi ayon sa Kanyang kalooban. Mahalaga ring magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga taong iyong nasaktan bilang bahagi ng iyong pagninilay sa panalangin ng pagtitika. 3. Panalangin ng pasasalamat, prayer of thanksgiving. Ang panalangin ng pasasalamat ay pagkilala at pagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Ito ay isang paraan upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa Kanya at kilalanin ang Kanyang kabutihan. Paano gamitin? Sa bawat araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa Diyos, hindi lamang para sa malalaking bagay, kundi pati na rin sa maliliit na biyaya. Kapag nakakaranas ka ng kahirapan, magpasalamat pa rin sa Diyos dahil sa mga pagkakataong ito ay maaaring magbigay ng paglago at bagong pananaw. 4. Panalangin ng paghiling. Ito ay ang pinakakaraniwang uri ng panalangin kung saan hinihingi natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Sa ganitong uri ng panalangin, kinikilala natin na tayo ay may mga pangangailangan at na tanging Diyos lamang ang makakatugon dito. Paano gamitin? Maging tiyak sa iyong mga hinihingi sa Diyos. Ang pagiging specific sa iyong panalangin ay makatulong sa iyo na maging mas malapit sa Diyos at maunawaan ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Huwag kalimutang isama sa iyong panalangin ang kalooban mo ang mangyari na nagpapakita ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. 5. Panalangin ng pag-alay, prayer of surrender. Ito ay ang ganap na pag-alay ng iyong buhay at kalooban sa Diyos. Sa ganitong uri ng panalangin, tayo ay nagiging bukas at handang tanggapin ang anumang plano ng Diyos para sa atin. Paano gamitin? Gumamit ng ganitong panalangin kapag nararamdaman mong naliligaw o naguguluhan ka sa mga desisyon sa buhay. Ialay sa Diyos ang iyong mga plano at hayaan siyang magpatnubay. Ang ganitong uri ng panalangin ay makatulong din upang palayain ang sarili mula sa mga alalahanin at takot sa pag-aalay ng iyong buhay sa Kanya. Paano maririnig ng Diyos ang ating panalangin? Upang masiguro na maririnig ng Diyos ang ating panalangin, mahalaga ang tamang puso at pananaw sa panalangin. 1. Pagpapakumbaba. Lumapit sa Diyos na may pusong mapagpakumbaba na kinikilala na Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 2. Pananalig. Magdasal ng may pananampalataya, naniniwala na ang Diyos ay handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin ayon sa Kanyang kalooban. 3. Pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahalaga upang marinig niya ang ating mga dalangin. Kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, maaring maging hadlang ito upang marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. 4. Pagtitiyaga. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi kaagad sinasagot ang iyong mga dalangin. Ang pagtitiyaga at pagpapatuloy sa panalangin ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang lahat ng uri ng panalangin na ito ay may kani-kaniyang papel at kahalagahan sa ating buhay espiritual.
Ang susi sa epektibong panalangin ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, isang relasyon na nakaugat sa pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Narito ang ilang mga talata mula sa Biblia na makatutulong sa atin upang mas marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang pananaw, puso at pagkilos upang maging epektibo ang ating pakikipag-usap sa Diyos. Sir, manampalataya at huwag magduda. Mateo 21:22. At ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa bawat panalangin. Dapat tayong magdasal ng may buong tiwala sa Diyos na Siya ay tutugon ayon sa Kanyang kalooban. 2. Lumapit na may pusong mapagpagpakumbaba. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at tumalikod sa kanilang mga masamang lakad, kung magkagayoy diringgin ko mula sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagalingin ko ang kanilang lupain. Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at ang pagtalikod sa kasalanan ay kinakailangan upang marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Humingi ng kapatawaran. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagkilala at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay mahalaga upang ang ating relasyon sa Diyos ay maging maayos at ang ating mga panalangin ay hindi mahadlangan. Part 4, pakita ng pagtitiyaga sa panalangin. So, sinabi ng kasalanan, manalangin kayong walang patid. Ang tuloy-tuloy na panalangin ay nagpapakita ng ating determinasyon at pagtitiwala sa Diyos kahit na hindi agad natin nakikita ang kasagutan. 5. Magdasal ayon sa kalooban ng Diyos. Ron 5:4-15. At ito ang ating kapanatagan sa Kaniya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kaniyang kalooban ay dinirinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dininig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kaniya ay ating hiningi. Ang pananalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos ay nagtitiyak na ang ating mga kahilingan ay naaayon sa Kanyang plano at Siya ay tutugon sa mga ito. 6. Magdasal ng may pag-ibig at pagpapatawad. Marcos, at tuwing kayo'y nagsisitayo na nagsisipanalangin, inyong ipatawad kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang patawarin naman kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ang pagpapanatili ng pusong mapagpatawad ay mahalaga upang ang ating mga panalangin ay marinig at upang tayo ay makapagtipon ng grasya mula sa Diyos. Yanner said, huwag magsalita ng maraming salitiin. 8. Mateo 6, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga Gentil, sapagkat iniisip nila na sila'y pakikinggan dahil sa kanilang maraming sinasabi. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ang panalangin ay hindi kinakailangang mahaba o paulit-ulit. Mas mahalaga ang pagiging totoo at taos-puso kaysa sa dami ng mga salita. 8. Magsumamo ng buong puso. Jeremias 29, kayo'y tatawag sa akin at kayo'y yayaon at mananalangin sa akin at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ninyo pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugang ibinibigay natin ang ating buong tiwala at pagsunod sa Kanya at sa ganoong paraan, naririnig niya tayo. Ang mga talatang ito ay nag-aalok ng gabay sa tamang paglapit sa Diyos sa panalangin. Ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay magbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay diringgin ng Diyos sapagkat ating mga panalangin ay naayon sa Kanyang kalooban at nagmumula sa pusong tapat at mapagpakumbaba.